Tuluyan ang pinatulan ng asawa ni Uncle Joey itong si Fino. Nag-ala Shaquille O'Neal na. Tank mode, walang magawa yung anak ko. At pagkatapos ay parang hihimatay na itong si Ate Lani sa tindi ng ginawa niya. Guys, naka-order na ba kayo ng Toy Story Collection? Dahil kung hindi pa, huwag kayong magpapahuli. Limited orders lang po ang tinatanggap namin sa bawat araw. At lahat po ng kikitain nito ay ginagamit namin for the missions for the Lord. Kaya sa pagbili niyo po ng jersey ay nakatulong na kayo. Kaya huwag po kayo magpapahuli. Habol na po kayo. Click niyo lang po yung link sa comment section para maka-order ng jersey natin. Anyway, bago po natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 37 verse 28, dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi niya pinapabayaan. Sila'y iingatan niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. Dalawang klase ng tao ang tinutukoy dito. Isang tapat sa Panginoon, isang hindi. Hindi lang basta tungkol sa mabuti at masama. Kasi pwedeng mabuti ka sa mata ng tao, pero wala ka naman sa Panginoon. Kaya wag muna natin isipin yung kabutihan natin. Isipin muna natin, nabubuhay ba talaga tayo para sa Panginoon? Naalay ba natin lahat ng meron tayo sa Kanya? Sinuko na ba natin ang buhay natin sa Kanya? Sumusunod ba tayo ng totoo sa Kanya at hindi na basta gumagawa ng sarili nating diskarte? Kasi sabi dito, hindi niya daw papabayaan ang mga tapat sa Kanya. Or sa English, the godly ones, maka-Diyos. So gaya po ng sinabi ko, dalawang uri lang ng tao ang tinutukoy dito. Ito po ay para hindi tayo makapagyabang na kahapon meron akong tinulungan na matanda. Kahapon tinulungan ko yung kaibigan ko, yung pinsan ko, nagsakripisyo ako para sa kanila. Hindi po ito yung klase ng kabaitan na naiisip mo. Ito yung pagiging matuwid sa mata ng Diyos, yung meron kang pananampalataya sa Kanya. At kailangan po nating maintindihan yun ng malinaw. Kasi kung wala po tayo sa Diyos, ibig sabihin ay nasa kabilang side po tayo. Kahit anong mabuting gawa ang gawin natin, kung wala naman tayong pananampalataya sa Panginoon, ay baliwala rin. Dahil pag wala ka sa Panginoon, ikaw ang iaangat ng mga tao, ikaw ang titingalain nila, ikaw ang ina-idol nila at hindi nag-glorify ang Panginoon sa ganong klaseng pagkakataon. This is not about you and me, and the goal is for us to be able to glorify the Lord in everything that we do. And sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Kahapon inatake nitong si Fino ang asawa ni Uncle Joey at talagang hindi siya napigilan. Ito namang si Ate Lani ay talagang namula. Sobrang napagod sa kakabantay. At dito ay tutuluyan na ni Fino ang asawa ni Uncle Joey. Tatapusin na niya ang laban. Pero bago nangyari yun, nag-ala Shaquille O'Neal muna ang asawa ni Uncle Joey. Dinikdik ang anak ko. Inusog at walang nagawa. Napakatigas, kawawa naman yung anak ko. Uy, binangga! Uy, binangga! Uy, binangga! Tinalo ni Fino etong si Ate Lani. At aba, sports lang, mukhang magkakaroon ta ng ribanse. Kaya lang pag upo ni Ate Lani, napansin ko, para siyang hihimatayin. Ate lang. Kudyo pa, ilagay mo na sa aircon to. Umiinom si Fino, syempre napagod at nang makakita ng camera, tignan nyo, biglang bumuka yung pakpak. Tanalo ka kay Ate Lan, paano nangyari yun? Baka magaling ka lang talaga. Hindi ko alam, baka magaling lang talaga ako. Sabi ko, paano ka nanalo kay Ate Lan? Sabi, hindi ko alam, baka magaling lang talaga ako.